Jesus mitubag, kung pasidugan ko ang akong kaugalingon, walay pili ang akong dungog. Ang nagpasidugong kadako, mao ang akong amahain. Ang inyong giingon nga inyong Diyos, wala kamo magkaila kaniya, apan nagkaila ako kaniya. Kung moingon ako nga wala ako magkaila kaniya, mahimo akong makakon sama kaninyo. Apan nagkaila ako kaniya, ug nagtuman ako sa iyang sugo. Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay, nga makakita siya sa adlaw sa kong pag-anhi. Nakita niya kini ug nalipay siya. Apan ako tayo mingon kaniya, wala kapag ani kalim-an katuig, nakita mo na si Abraham. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo wala pag-ani matao si Abraham, ako mauna. O namunit sila mga bato aron siya ilang batuan. Apan nitago si Jesus subibiya sa templo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Please be seated mga kapatid. Ang ganda ng Ebanghelyo ngayon, no? Hindi ko naintindihan ng mga tao yung sinasabi ni Kristo. Sabi niya sa mga tao na sumusunod sa akin na hindi sila mamamatay. No? Ang tinutukoy niya hindi yung physical death. Totoo na may physical death, tayo lahat mamatay. Physically. Pero yung tinutukoy niya dito, spiritual death. No? Kung susunod tayo sa utos niya, kung susunod tayo sa kanyang kalooban, we increase our grace, the life of the soul, the life of the spirit. Ang buhay ng ating kaluluwa ay ang grasya ng Diyos. Kaya nga, may sacrament of confession ngayon. Kasama natin si Father Il, kasama natin si Father Richard, at meron pa si Father Mayong pupunta dito. Because it is the life of grace. Si Father Darwin na hindi makapagbigay sa inyo without the sacrament. Kung ako lang, iimpo ko sa noon ninyo, hindi kayo nabigyan ng grasya. Ang grasya ay nasa sakramento. Amen! Amen! Hindi sa pag-iimpo sa noon ninyo. Hindi po ganyan. You need and we need to receive the sacraments. Because the meaning of sacraments instituted by the Lord to give us grace. John chapter 1 verse 17, ang dala ni Kristo dalawa lang, katotohanan at grasya. Si Moses ay nagbigay sa atin ng kautusan. Pero ang anak ng tao ay nagdala sa atin ng katotohanan at grasya. Dalawa lang ang dala ni Kristo. At yan ang pakay namin, bakit binigyan kayo ng catechism po. Yung catechism mag-lead sa atin sa katotohanan. No, si brother nandito, kanina in-exercise ko, maraming sumigaw. Sisigaw. Narinig niyo yung pagsigaw nila. Magpatuloy pa akong mag-exercise hanggang alas 3 lang po. At 2:30, lalabas ako for anointing of the sick. Yung may mga sakit, ibibigay din ko sa inyo dahil wala tayong misa, yung Eucharist po. Sa mga nanghihina na po, ibibigay ko po si Kristo sa inyo. All priests are healers because of the sacraments. Amen? Amen. Natutuwa pa kayo? And then, ang pangalawang ini-exercise ko, hindi lahat kayo i-exercise ha, hindi naman lahat possess. Sa isip mo na lang yun, na akala mo possess ako. Kapag hindi ka mag-react, ako lang reaction sa team natin, kailangan ma-exercise. At kung may mga karamdaman na nabibito yung doktor, hindi po posible, hindi po yung natural. So, tinuturuan namin kayo to do the prayer of the church. Yung pangalawang in-exercise ko, dito si Brad, may sinalihan pala sila na kulto. At itong kulto na sinaserbihan nila, sasabihan ng matanda, bro, no? Basta matanda. Papasok siya sa dalawang matanda, papasok sa kanya. Mag-ina sila, papasok sa isang yung medium, yung instrument. Papasok sila sa instrumento. Instrumento katulad natin. Papasok dalawa pala. Mag-ina, no?
matanda at bata. So, yun ang magbibigay sa kanila ng prayer. At nanggagamot na sila. Anong mensahe ng demonyo? Ito po, ang mensahe ng demonyo, mag-umpisal kayo. Oh, ang ganda, di ba? Mag-devotion kayo sa mahal na Belen. Ang ganda, di ba? Pero yung pananampalataya nila, nandun sa instrumento. No? Doon ang deception ng demonyo. So, ginagamit nilang sacrament, pinopromote nilang sacrament, pero saan sila nakinig? Hindi po sa simbahan, kundi sa instrumento. Mag-ingat kayo sa mga grupong katulad nito. Akala niya, sa Diyos po yun. Pero alam niyo ba, ilang demonyo, ilang espiritu na nakapasok sa kanyang katawan kanina natin? 100. Sino, dahil sa grupo ng mga demonyo, may isang high-rank. Sinong isang high-rank? Beelzebul. Not Legion, but Beelzebul. Legion is more than 1,000. Hindi pa siya maabot ng 1,000. So, Legion is more than 100. So, nandyan yung kanyang asawa at hinaharas din yung anak niya. So, bukas, i-exercise ko yung anak niya. No? So, hindi kayo lahat i-exercise, ha? Yung may, ano lang, ang dapat i-exercise, binarang, kinulang, no? At yung team natin ay makarecommend sa akin. Lalong-lalo na kapag nag-react ka during exorcism po. So, just imagine, ha? Sinasakyan tayo ng demonyo, mag-ingat tayo. Kaya nga, sinasalaysay namin yung katotohanan para hindi tayo ma-deceive ng demonyo because he is the angel of light. At mag-appear siya as Mama Mary, as God Himself, as Jesus Christ Himself. So kaya nga, ang simbahan, makinig tayo sa simbahan kahit pari na po ako. Lagi ako nagbabasa ng CCC. Kahit pari na po ako, lagi akong nagbabasa ng mga season exorcist. May plano pa nga ako, next year pupunta sa Roma kung pahintulutan, 1 month. Hindi mag-asyal, no? Para madagdagan yung kaalaman ko. Gamitin ko yung panahon ko para ma-guided po ako. Dahil hindi natin makapasok sa maliit na utak natin yung katotohanan ng laki. Saan natin masumpungan na katotohanan? Sa kanyang tunay na simbahan. Because the church is the pillar, the foundation of truth. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Anong simbahan? The pillar and the foundation of truth. Kaya nga, hanapin natin ang tunay na iglesia. Dahil maraming iglesia ngayon na piki. Pasensya na kayo, ha? Ano ba yung characteristics, Father? Sa piki na iglesia, bagong tatag. Ano pa, Father? Tatag ng tao. Pangatlo, hindi pinadala. Walang nag-order sa kanila, nagbabasa ng Biblia. Susunod na araw, ako ang sugod sa Diyos. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Nagbabasa ka lang sa Biblia, naging pastor ka na. Kayo, isipin niyo mabuti. Nagbabasa lang si Father Darwin ng medical books. Sa sunod na araw, papayag ba kayo? Na magtayo na ako ng dilinik. Papayag ba kayo? Hindi. Kailan ka na, Dr. Father Darwin? Nagbabasa ako ng medical books. Naka-examine ka ba? Wala! Nagbabasa lang! Yun ang nangyari ni Brother Elias Soriano. Walang nag-ordina sa kanya. Yun ang nangyari kay Felix Manalo. 3 araw walang kain, 3 araw walang tulog. Nagkaano ng Pasko. Pagkawas niya, ako ang huling sugo. Huling sugo nga na huli. Sasamot na skipuloy. Malandong nito. Anong nidagan pa man ng senador? Natag-iya man kas kalibutan. Niususli ka. Ayaw nagdagan ka. You are the owner of the world. Di ba na? Ayaw na nag-live. Ayaw din naman
ko nila, no? Magkasada. Pero muna yung kamaturan. Nagbasa-basa lang ng Biblia. Then they claim, self-appointed Son of God, self-appointed pastor, self-appointed messenger of God. Ikaw, Father, self-appointed ka ba? Hindi. 11 years ako sa seminaryo nag-aaral. After sa pag-aaral, mga 6 months doon sa obispo, kasama-kasama ng obispo. And after a month, inordinahan ako bilang diakono. Hindi, naging pare agad. Another 6 months to 1 year. Kung walang magre-reklamo, maordinahan sa salamat sa Diyos, wala'y nagreklamo. Naordinahan sa pagpapare. So may nag-order sa akin yung obispo. Sinong nag-appoint sa obispo mo, Father Darwin? Ang Santo Papa, si Papa Francisco. Sino naman nagpadala ni Papa Francisco? Siya ang kasunod ni Pedro. Bakit kailangan makonect ni Pedro? Kasi Pedro nakatanggap ng susi. Matthew chapter 16 verse 18. Your Peter, and upon this rock I will build my church. Kaya nga ang ating simbahan sa Roma, St. Peter's Square. Vatican. St. Peter's Basilica. Saan ang Santo Papa? Nandun! Isipan nyo. Kaya nga tinatawag tayo Roman Catholic eh. Bakit? In communion to the faith of Peter. Saan galing yung simbahan mo? Sa Amerika. Nakapunta ba si Peter sa Amerika? Si St. Peter man sa funeral home. May advertise. Parang natutulog lang. St. Peter's funeral home. Parang natutulog lang. May picture ni mo rin tomorrow. So, yan ang historical context. Yan ang biblical foundation natin. At scientific. Ang ating pananampalataya, biblical, theological, scientific, and patristic. Galing sa ating mga unang disipulo ng mga apostol. So ngayon, mga kapatid, patuloy tayo. Kayong mga nandito, nakatikais, patuloy kayo. Kung may karamdaman yung mga mahal ninyo sa buhay, i-deliverance ninyo po. Yung deliverance, wala namang overdose doon. Nung isang araw, by the way, sa pagpunta ninyo dito, i-purify ninyo yung intention ninyo. Marami pumunta dito for healing. It is useless. For liberation, it is useless. Napagpunta natin dito para mabuhay tayo sa grasya at masumpungan natin ang katotohanan. Bonus na po yung healing. Superficial lang po yun. Tinayo natin, tinayo ni Kristo ang ministry nito to remember, to remind us, to embrace the two things He brought to the world. Masumpungan natin ang katotohanan at mamuhay tayo sa grasya, pagalingin ka man o hindi. Palayasin man ang demonyo o hindi. May 2 years, more than 2 years na kami na-possess. Alam nyo bakit 2 years, umaabot kami ng 2 years? 10 legions po ang pumasok sa kanyang katawan. Ang isang legion ay 6,000 soldiers. Batalyon. Ang pumasok sa kanyang katawan, Father, kailan pa tayo matatapos nito? 2 years na tayo nagsasama dito, Father. Nag-exercise. Baka madali, ang daming demonyo. Batalyon yung nasa katawan. Every week po siya pupunta dito. At salamat sa Diyos, 3 na lang na-hierarchan natin. 3 na lang po, hindi pa nagsasabi ano yung pangalan nila. Baka ngayong linggong ito, magsasalita na yung mga demonyo. At sabi ng mga demonyo, papatayin ka namin, Darwin. Kailan? Mamatay naman tayo, di ba? Huwag kayong matakot mamatay. No? Mamatay talaga tayo. At si Bro, ang pumasok sa kanya ay Belzebul. Sinabihan ko siya, huwag kang magpadali. May mission tayo dito sa mundo. Huwag kang magmadali na nalaya sa mga demonyo. Bakit?
Ang Panginoon po ang mag-decide niyan, hindi po ako. With your cooperation, the grace of God will operate when we cooperate. Yung pasyente namin, lumaki yung kanyang tiyan, lumaki yung payat niya, umakot sa tuhod. Marami na. Pero ngayon, completely healed na po siya. Dahil dinarang siya during election. Pagpanya ko karoon. Sa hindi lang itong mga kandidatong dagat na tarangon mo, welcome na mo pagdadaroin dyan na. Nabangan na po muna mo. Two of our patients are politicians. They're cursed by the evil one, the evil person. Walang findings sa totoo. They are completely healed na. Amen? Amen. Oh. Sa mga politiko, hindi mo barangon, hindi mo madungan, mag-official mo. Ayaw mo pamalit og buto ron. Kung panakitan, makadawat mo, dawatan lang, ayaw lang ninyo butarin. Kaya diri maghimo man tag procession sunod adlaw kay atong i-consecrate ang Valencia sa mahal na garin. Ito din ituyok mag-procession, mag-invite na kung mga tao nga ganahan. Kaya ano man, nanginahanglan tag pag-ampo. It is not a political battle. 100% purely political battle. It is a spiritual battle. Niya, andam na ko mo file o kaso sa mamalit o puto dito sa Valencia. Atong ipapriso sila out of love, not out of hatred. Unang nga panayon ta, ito nang gibuhat para mahunong ang pinalikay ko nito. Ano man, di pa ko kay effective ning paagi kay isumbong ko katulo sa obispo, haras ko pihakan ko nung eduha dyan. Pero pang mo na yun noon. Kung nagkinanglan yun ang prayer, kung nindot atong intention na magkikaway magdasal sa usa. Diba? Ni-increase lang dyan akong gugma sa lungsod na ko. Magiging ka sa Ginoo na ko din sa Valencia. Pasensya na ang mga politiko na nitagan para silang kumalimot. Huwag mo'y lunak sa Valencia. Amen? Kung udahog man mo, ako mong ipapriso upan ang katawhan sa Diyos. Okay na naman ito, dawata lang, ayaw mo taray. Okay. Kamu mo decide, ako gina ng mga tao sa Valencia, kamu mo decide, kinsay inyong butaran. Okay? Magbahin ta ng napita. Iya-iya ta kinsay butaran. Pero ang iyo kung inyo, bisan kinsa man itong mutaran, usala, makiusa tag tingog, nang ipalit ka sa makikip, ang usapot, ipalit ka sa ugis. Kana, tingog ka tatanan. 35 barangays, akong kulitakon inyong tingog, akong tagton sa oskado. Watay pili, kinsay atong failan o kaso, kay naaman ni sa balaod, nganong waman na ito ipaduma. Amen? Amen. So, ako'y kaaway din niya. Kung kaaway ang yawa na dyan, nagpaluyuan ng corrupt system. Kinsay kaaway padadaran ang yawa. Balihang yawa, away. Una nga, kung tinuod pure inyong intention, anong makikaway man ka? Sayod man ka nga pure imong intention. Meaning to say, nag-reflect na si mong kagalingon na dili pure ang imong intention sa pagtatagan sa politika. Na naman kanunay pa magkamangdaot, nganong mo focus sa dekas imong plataforma. Kay daghan na ito karon nagsabik sa kwarta, dili sa performance. Atong panagtako ng tanang politiko na nagsabik sa kwarta, dili sa paghigugma sa katauhan sa Ginoo. Amen? Amen! Amen! Sa sapote, pero dito mag-away. Duterte ka, mahala. Kung Marcos ka, mahala. Medyo sakit akong tihang. Ano man, imo lang katungod. Anong butaan magkanakuganahan ni kang Marcos? Anong butaan magkanakuganahan kang Duterte? Good. Ano mag-away man ta? Ito niya, nagpakamatay na nato. Si Kristo may atong pagkamatyan. Amen? Amen. Si Kristo. Walain. Kung sino nindot na makikaway na para Kristo, makikaway ko kagwaylaw. Marcos, ni Maus Duterte.
Ini kalingkod ni Duterte kay manimaus na bunaban pupos. Hindi sa kwarta. Ang gamiton. Buwis. Inoo dire. Kaluoy sa katawhan sa Diyos. Unang atong paningkamutan. Hindi mga kwartahan, na nagsalig o kwarta. Hindi sa performance, hindi na natin kabalik. Dawata lang. Sa speakers mo, dawata lang. Ayaw lang mo, tarigan. Kaya mo mga hata dito yung tarigan. Amen? Amen. Pantay. Atong ng bata. Nalabi na nilingkod. Nagkugatag. Atong ng bubis. Pero butari ang angayan. Butari ang mga sincere. Ang iyo ko ninyo karon, pag-search mo sa ilang track record. Talaga, muling to performance, ay napagduha. Na ayaw mo ng popular. Pakitaan ninyo kinsan tong tinud-anay nga na servisyo. Wala na akong criteria. Hindi ko mag-uot sa inyong pagkakaroon. Kinsa mo ko. Naamantas demokrasya nga nasa. Amen? Kasi sa may imong pader, ako rin mo na. Basta mo rin na. Hindot of track record, hindot of performance, o niya, dunay na kong gugma, labi na sa mga publik. Labi na sa mga kapos. Amen? Magkahigo sa kanana. Yes. Walang karoon ko, ang tulog ka adlaw, mga posisyon ko, atong napinto ng mga kuan, ng rosaryo ra. Pahinuod, kini sa mga politiko, may nagplano na nga mga tagong hip-hip. Dawata ninyo ang hip-hip ay lang ko tari. Unang misteryo sa kaya. Mga nga dyan. Magkuna si Mama Mary dito. Ito posisyon sa tipo. Padala siya. Doon talang daga ng mga kandidato. Hindi na sila magsatag o kwarta. Magsagig silang ako. Magsilig na sila sa pagpaupos o kugma nila sa Diyos o sa katawan. Amen? Amen. Ikaduha, ato pang kapriso ining kahuman. Effective unit eh, nabog na mga coffee shop katulog na ato'y duha, mga tihan ako. Effective unit. Ayaw mo kaguon na ako kay 40 anyos na ako. Si Cristo tatay Cristo. Hindi na rin pantiyo. Ayaw mo kaguon. Doon na naman tayo 18 ka seminarista. Pumatay sa dala. Doon na yung pulik. Amen? Amen. Lagi mo katlong. Sino ba nagkanta? Namatay sa'yo. Balik ka na ba? 1, 2, 3, go! Gusto ka! Ang mamatay lang dahil sa'yo. Balik ka ba? 1, 2, 3, go! Ang mamatay lang dahil sa'yo. Ayaw mo kahadlok sa kamatayon. Eh, mga tao nga nahadlok, di nang kalihok. Sige po paghadlok, doon ay gilok. Amen? Amen. Ayaw mo paghadlok sa pagsultis ka mandoon. Nabilanggo na ta sa kurang na system. May mga pari na bilanggo po. Ang politiko na bilanggo po. Ang katawan na bilanggo po. Na kinsa may makaluwas na to aning bilangguan. Only the truth shall set us free. Wala akong gihangin mga tao, nawata na nyo pikas-pikas, ang makiki o ang bugis, ang bagay. Kanya human niini, tingog ka. Usa lang ang atong tingog. Kamaturan. Amen. Amen. Usa atong tingog. Ayaw ko nang nasuko ka. Ito na tayo. Alit na maayo. Ayaw ka na taan. Kinahanglan ang pagsulti na sa kamanturan di palimaos. Kundi tinugdan kini ikihan sa grabe nga kaluoy sa Ginoo o sa gubang sa Ginoo. Nandita mag-away. No? Ako lang yung usahon ang inyong tagsa-tagsa katingog. Kay first time Miss Valencia na usahon ang tanan ninyong tingog. Bisan rin langit ang inyong gibutan. Amen. Hindot ba na nga sa tiya? Hindot, Padre. Sana all. Atong pagpakan ng atong Ginoo. Pero, hindi kita mag-away. Ingnan yung mga politiko, ayaw mo pag-away ko doon. Hindi mo
na pupuntaran. Ikaw mo'y nahinungdan nga leader mo, mo, ano ba mo'y mga buot? Siguro mo, buwan sa inyong baho. Di ba? Nga mga leader mo ka mo. Ano wala ba mo'y mga buot? Professional maka mo. Pakita niyo pagka-professional. Pakita niyo gugma. Pakita niyo plataforma. Hindi sigpang taot sa usap-usap. Kaya ba mo nga, di na kinanan na dauton ang taong daot. Ito yung iyang binuhatan mo na nagtaot niya. Ayan ang dugangi. Pakita na rin mong kabuhutan. Na tinundanay. Ang mga tao nga sigpang daot ni mo, musumbalik ka nila ang ilang mga pulo. Amen? Amen. Nabi siya sigpang daot na ko, Father, mauni Father, palakupog ka Father. Para sa ko mahubog sa tutok na bukatugig sa pagkapare karon John. Tapos ko mahubog pangtanan ng mga kauban ko. Inom ko. Inom ka baso. Pitok-pitok ng batana. Kumananawa na. Tuog na tayo. Inom ko gamay. Kawalan natin. Tapos ko mahubog po na bukatugig sa pagkapare. Pero bahos pa tanay na. Wala eh. Panalangin na to sila. No? Ato silang hinumbaon. Wala nga, kining tulog ka element mga kaigsunan mo ibantayan nato. Ito pong apat, ating emotion. Ano tayo, bantayan natin, let us guard our emotion. Then yun ang titirahin ng demonyo para ma-destroy ang kaligayahan mo sa araw na yan. No? Galit na galit ka. Hindi naman masama ang pagkagalit. Ang masama doon, kung buong araw ka na galit. Okay? Kung may mag-report sa'yo, Sister, nakita ko yung asawa mo may kalande. Katatawa ka ba? Matutuwa ka ba? Of course, magagalit ka. Di ba? Pero kung buong buhay mo na, naging matuwid na yung asawa mo, galit ka pa rin. Di ba? Hindi na maganda yun. Emotion. Pangalawa, imagination. Yung lahat ng mga overthinker, puro lang negative. Yung imagination mo, concentrate your emotion, imagination to the Lord. Ito lang ginagawa yung asawa mo. Binagyan niyo masama. Isang kaibigan ko, nag-aaway ka doon sa asawa ko. Bakit? Nakabayan ko lang yung kasama ko, Father. Nagsisilos na. May relasyon ba kayo? Wala! Aminin mo sa akin, baka may relasyon. Wala, Father! Kaibigan lang ang turing ko ng kasama ko. Inaway ako, Father, ang kasama ko. Tatalon daw siya. Fourth Lord. Natumalon, hindi naman. Just imagine, imagination. Wala namang ginawa yung asawa mo. Ang daming negative pumapasok sa imagination mo. Yun. Antayan mo yung imagination natin. Sisirain ng demonyo yung buong araw mo. Hindi lang yung buong araw mo, buong taon. Nakita ka sa asawa mo, galit na galit ko. Dahil sa imagination ko. Pangatlo, memory. Alam mo yung asawa mo, may kabit noon. Pero ngayon, wala na. Inuuli mo. Bakit magkakalit ka ng umuwi? Alam mo, oras na! Darling, nag-design ako ng picture sa'yo. Ito yung picture ko, may time pa. Bakit? Teka lang. Memory. Hindi na natin mabago yung mga nangyari noong una, di ba? Let's continue to purify our memory. Consecrate it to Jesus. And then our will, our willingness. So, sa pagpunta natin dito, dapat 100% galing sa kalooban natin. Hindi pwersado. Kung 100% ang kaloob mo, bakit nandito ka? From your will, 100%, yan. Ang mag-purify sa'yo, andagan, marami pang mga talk, diretso na sana, para mag-deliverance, diretso na tanan confession. Nagmadali ako eh. Pero pumunta dito, alas 11 na. At siya pa gustong magpauna. Sabihin mo ni Father Darwin, tinanong madali ako.
sinabihan ko siya, umuwi ka na. Hindi na kailangan si Kristo sa mga taong nagmamadali. Hindi talaga namin na-entertain. I-entertain ka namin, mauna. May nauna sa'yo. Where is the justice? Gusto ang Panginoon, sakripisyo. Di ba? Masakripisyo yung iba dahil sa'yo. Dahil mayaman ka, uunahin ka namin, no way. No. Si Kristo nga, lumilinya sa paglinya niya kay John the Baptist. Hindi niya sinabi ako, Diyos ako, John. Diyos ako. Bakit hindi mo ako unahin? Ako ang gumawa sa'yo. Sense of entitlement. Kahit wala kang pera, equal po yung pagrespeto namin sa inyo dito sa office natin. Why? Lahat tayo ay equal sa mata ng Diyos. Amen? Amen. Bigyan natin ng papuri ang Panginoon. Papuri din dito. Yun na po ang magpatuloy sa pagsagawa ng prayer po. At sa mga nandito, sana po ay magsiservisyo kayo sa simbahan po. Lalo yung mga hinaharas na, hindi kayo hinaharas. Hindi kailangan haharasin ka ba ng demonyo bago ka mag-serve sa simbahan. Mag-serve po kayo sa simbahan bilang minister, bilang member sa choir, bilang lector. Ano yung maipaglingkod ninyo sa simbahan? Because you are not serving the priest. You are serving the Word became flesh. The incarnated Word, the Son of the living God. Amen? Amen. At lahat ng yung mga sakripisyo, pumunta kayo dito. Magandang gawain po yun. Nakikinig kayo sa mga aral ng simbahan, magandang gawain po yun. I-offer po ninyo yan sa mga poor souls in purgatory. Iaalay ko po ito sa kaluluwa ng mahal ko. Kapatid namin na bagong namatay, no? Mga lolo ng lolo ko. Ang ganda. Kahit nagsuglay ka lang, no? Suglay mo, maraming mga kuto. Ito mga kuto nito, kukunin ko isa-isa. Kahit little act of kindness, i-offer ninyo sa conversion sa ating kapatid. Amen? Huwag kang magmadali. Hindi pa na-converted yung anak ko, huwag kang magmadali. Dublihin mo yung pag-aalay mo sa sakripisyo para sa anak mo. Amen? Amen. Carry your cross with gladness. Because when you carry your cross will carry you to heaven. Sa to? Carry your cross because your cross will carry you to heaven. Sino nagsasabi noon? Si Saint John Meridiani. Kung yung asawa mo hindi pa tumino, thank you Lord, I will carry him. Because when you carry the cross, your cross will carry you to heaven. Huwag ka mag-surrender. Kung may sakit ka, thank you Lord. This cross I will carry. Because this illness of mine will carry me to heaven. Sanctification, purification. Kung hindi man ako pagalingin sa Panginoon, your will be done. Yan ang pinaka-importante na dasal. Lord, salamat Lord, masakit na yung tuhod ko. Lord, meron pa isa Lord. I-transfer mo nga. Wow. No? You will not blame. You will carry your cross with gladness and gratefulness to the Lord. Bakit? May cross tayo para yan sa'yo. Bakit pa hindi matino yung asawa ko? It increased the virtue in us, the virtue in patience. Para pala ito sa akin. Bakit maraming umuusig sa akin? Dahil gusto ng Diyos, you will increase in virtues. Bakit ba? Kaaway ko yung mundo. Maraming hindi hindi ako nagustuhan. Just accept it. And entrust it to the
the Lord. Amen? Amen. Natutuwa ba kayo ngayon? Yes, Father. At kung patuloy pa ako mag-exercise, lalabas ako mamaya for anointing of the sick. Sa mga may mga sakit, mag-anointing of the sick po ako at ibibigay ko po yung katawan ni Kristo. May pumunta dito, isang bata na upaw na yung ulo, nakalbo na yung ulo niya, akala ko mamatay. Nakita kami sa Subo, naka-wheelchair na po siya. Pero bumalik sila dito. At completely healed na po yung bata. Sabi ko sa pamilya, bakit pa kayo bumalik dito? Okay naman yung bata, di ba? Bata na papasalamat. Saan kayo magpasalamat? Sa Diyos dapat. Hindi po kay Father Darwin. Wala naman akong kapangyarihan. Kilikili power lang po. Kapangyarihan ko, kilikili, wala po. It is all about God. No? Huwag niyong i-glorify si Father Darwin. Hindi po maganda yun. Because glorify God in His sacrament. Sabi ni St. Teresa de Avila, huwag niyong ipagsabi ang kagandahan ng ginawa ng mga santo. Hindi maganda yun. Ano? Mainit ha? Ang sabi ni St. Teresa, yung mga ginawa ng mga santo, na mga maganda, huwag niyong i-glorify yung mga santo. Dapat pag-usapan natin ang magandang mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ng mga santo. Amen? Not to glorify the saint, but to glorify God in the lives of the saints. Amen? Amen. Hindi na tayo mag-pista ngayon pa. Hindi, mag-pista pa rin. When we glorify the saints, we glorify God. Amen? Huwag niyong ihiwalay. Yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa mga banal, hindi for them, but for the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Kinarakan niyo dito pa. Na yung binabago. Na yung pag-ubinatanda. Yung God is good. Grabe. All the time. Balik ko rin. God is good. All the time. Ang pinakamalaking milagro ngayon ay hindi yung pagagalingan. Hindi din yung nalibreng kagaling sa dimang, hindi. Bonus lang po yun. Ang pinakamalaking milagro na nangyari ngayon dahil dahan-dahan na buksan ang isipan ninyo sa katotohanan. Pangalawa, na inlove na kayo sa sakramento ni Kristo sa buhay ng grasya. Amen? Amen. At alam nyo, kung araw-araw kayo sa mga may sakit yun, araw-araw po kayo magsamba. Because you receive not the instrument of healing. Yung medicina ninyo, instrument of healing. Yung doktor, instrument of healing. Yung pare, instrument of healing. Pero every time magsamba kayo, you receive more than the instrument. You receive the source of life, the source of liberation, the source of healing, who is the bread from heaven. Walang bayad po. Father, araw-araw ako nagpa-check up. Araw-araw ka ba nagsamba? Hindi. Yun ang kulang. Basta niwala pa tayo sa instrumento. Hindi naman masama yun. No. Increase your love to the source. Because if the source can heal, how much more the source? If the instrument can heal, how much more the source? So yung mga poses, isa lang yung advice ko, magsamba ka araw-araw. Hindi po si Father Darwin ang kapaglayas dyan. Kundi ang demonyo. Mag-exercise pa ako ngayon, ha? And then, huwag kayong magtampo kapag hindi ako magka-exercise sa inyo. Wala naman kayong demonyo. May lola pumunta dito. Father, marami akong demonyo. Nung sa gawa ko ng exercise, wala ang demonyo ni isa. Alam mo, Nay, yung iba, gusto lang mapalayas ang demonyo. Pero ikaw, welcome na welcome mo yung demonyo. Gusto ka mag-possess. Iba ka, Nay. Ibang-iba ka talaga.
salamat, Father, wala pala akong demonyo. Wala! Yung iba gusto na mapalayas ang demonyo. Ikaw naman gustong ma-possess! Kapatid. By the way, mga kapatid, pasensya na kayo sa lugar. Nagsimula na po tayo sa ating ang office natin. Noong una ay hindi pa na-donate. Pero ngayon, donated na po yan. May pirma na sa Timan Office for this coming April, this month, after Holy Week po, magsagawa tayo ng groundbreaking. Nagsagawa na tayo ng daan, yung right of way, 10 meters po yung right of way, para mag 10 meters makapasok. 10 meters po yung right of way natin doon. And then, doon na po yung mga tao nagtatrabaho, overtime tayo, para po sa paglipat natin, nandun na po ako. Nagre-rent na po tayo dito. Sa mga generous na mag-share sa kanilang blessing, ministry natin, tatanggap po, wala pong price tag. May nagtanong sa akin na yung mga in-exercise down ni Father Darwin, nag 10,000, 20,000 every session. Ang totoo, wala po. Wala po akong tinatanggap na 10,000 at 20,000. Sa mga hindi nakakaalam, wala po akong sweldo po. Hindi. Ang magsweldo sa akin, higit pa ang Panginoon po. Matagalan kami sa exorcism, piso po, wala bahayan po. Yung love offering ninyo, para yun sa operation sa ministry po. Bakit? May mga pari tayong bibigyan ng gasoline allowance. Nag-rent tayo sa lugar, babayan tayo ng kuryente. No? And then yung team natin ay hindi na po nagtatrabaho. Inaalay na po nila yung sarili niya sa ministry nito. Yung love offering ninyo, hindi po yun mapunta sa akin. Nandun po yun sa team natin sa finance council po. Kahit piso wala kung ang matanggap ko lang ito, bungag singon po. At ang Diyos na mahala po. Dahil mahal na mahal po ng mga tao ang pari. No? Pupunta kami sa kabundukan, no? Maihawod ng mapadapang na nabilin sa tanggal, no? Kada tudlo sa pari, mapadaon. Tingin ko itong sa kami, lagi na yung kapayas. Tinood, no? Ang live, post ko, nadawin, kapayas yun, no? Tingin ko lang, lagi na, ay, ito gamay ng kapayas, ng gamay ng pagkabaan, hinog. Mas pagin na, ito ba yung gitudlo? Ito ba yung tinamo ko. Kaya tudlo ko mas pari pada ada. Kami lagi ni motor tau na. Kami lagi ni mong pagkakuan ni mong kuan lagi ni saging mo kapagaluto. Pindot ka. Apa ta? Masipiyat naman ng pari patutong Parisiano. Kami lagi ni mong anak. Ato. Wadi klaro sa isa. Una na magiging naman, we are full of love with the people of God. Amen? Hindi ko pala naman, ipagdasal niyo po kami. Ito ang gusto ko na hiningin sa inyo. Pray for us po. One Our Father, one Hail Mary, one araw-araw po, please. Malaking tulong na po yan. Kahit walang love offering nyo na pipiki magpapadar, wag yung kikwartaron pa. And then, nagsimula na din yung office natin. Pwede din kayo magbigay ng isang halong lang. Isa lang. Or isang kabilya. Malaki na po yun. Then magtatayo din ng chapel. Magtatayo tayo ng dorm sa mga malayo. At magtatayo tayo ng training center po. At mga exorcism rooms and deliverance rooms. Dahil, bakit may rooms? Dahil exclusive natin yung mga process. Merong mag-video. Bawal po yan. Wala kayong nakita, nag-live ako during exorcism. Bawal po yun. Hindi ako papayag na yung process ay ipahiya natin sa live natin.
Bawal po yun. Yung mga kinukulang po, hindi po natin ginawa ang live na prayer of exorcism. Wala po. Almost 4 years na po sa exorcism. Kahit isa po, wala pong live exorcism. May live talk, pero walang live exorcism po. Amen? Bakit? Kung ikaw nga na-possess, and then, ang daming demonyo doon, napahiya ka. Ibuli ka na sa kaaway mo. Narisi na po si Sariyawag na to. Daan pa ko. Amo ng silingan. Kanang live, di ba? Amo ng silingan. Marites ka na. Merise. Di ba? Mambuli ka. Hindi namin gusto na mangyari yan sa inyo. Amen? Ang ministry ito, protektahan namin kayo. Sa abot na makakaya namin. Bawal po yan, live. Nung una, may pinupost ako, biniblurred natin. Pero ngayon, hindi na tayo nag-post. Si Bishop Apet, sabi niya, huwag mo nag-post, Father, dahil merong mga natatakot. So, hindi na tayo nag-post. Dahil nag-request si Bishop na hindi na. Pero walang live ha, walang live na. Kung may mag-react man, nakatibin mo ngayon, katabi mo yan mag-react, huwag mong videohan ha. Huwag mong videohan. Bawal po yun. Pero ngayon, pwede pa kayo mag-video when nag-talk ako. And then, mag-bless na ko sa inyong mga sacramentals po. Unahin natin yung salt ninyo ha. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt and purge of evil, believe in God. By the true God and the Holy God, the God who ordered you through the saints and prophets to be cast into water to cure its unfruitfulness. Without purified salt, with the help of believers, giving soundness to body and soul, told you use you. In that every place you're sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished. And let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead, and the world be far. Almighty everlasting God, humbly implore your boundless mercy, that you may dine of goodness to bless and sanctify this creature of soul, which you give it to the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with that touches us sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit through Christ our Lord. Itong soul ninyo ay holy and exorcising soul because of the prayer of the church. Sana po nakinig kayo sa katikism kanina. Okay? Yan po ang pinakamalaking milagro dahil dahan-dahan na buksan po yung isipan natin sa katotohanan. Sunod, ang tubig ninyo. I-open ninyo yung tubig ninyo. You creature of water and purge of evil, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ the Son of the Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his holy angels, with the power of the self-same Jesus Christ, O Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world be far. O God, from our salvation, the assistance one those mysteries, with the efficacious sign of water, hearken to prayer, burning forth your benediction. Upon this element, we consecrate with manifold purifications. Let the scriptures serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever sprinkles in the homes of the faithful, will cleanse and deliver from harm, to judge some enjoys the goodness and every peace, freed from painful and needless snares with the sprinkling of this water. May everything opposed to the Satan and opposed of them, that will again be banished, so that you may possess the well-being deceit, and calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ the Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you, author of invincible strength and King of conquerable power, ever the glorious creature of twine who restrain the powers of the adversary, who overcome the forces of the very enemy, who will be put down, hostile influences.
Prostrate and first we beseech you, Lord, consider kindly the scripture of salt and water. Make it honored and sanctify it with the Jewish witness. Wherever it is sprinkled in your name, may the blessed affection cease, venomous serve driving afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as you know your mercy. To Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Ang holy water, holy exercise water na po, at pwede po yan ma-share sa ibang sekta po. Yung mga sacramentals ninyo, pwede po nyo ma-share sa ibang sekta. Ang sacraments na po ang hindi natin magbigay sa kanila. Yung sacramentals pwede po. Kung may sakit sila, i-share nyo po yan. Okay? At ang daming testimonyo po, hindi ko na mabilang. That you will be amazed. You can see greater than this. Ano? You can see greater than this. Yung mga may sakit na natural, look for a doctor. See your doctor. Listen to them po. Okay? Kung wala namang findings sa doktor, umalis ka na sa hospital. Go to your place. And then, do deliverance to your house. Do deliverance to your illness. Okay? At kung mag-react ka, may office tayo for soul and exorcism po. Yung mga mabigat po, ako na po ang mag-exercise. Yung mga teen legions, hindi na po basta-basta yun. No? First time I encountered one patient. She has 10 legions. So kaya umabot pa kami ng yung isa is madami din. Dalawa po itong mga mabigat sa amin. So kung madami, matagal din. Kung ilan lang, 100, madali lang yun. Tatlo, madali lang yun. Abot lang tayo ng isang taon. Mga mutaon po. Mutaon. Lahip na ng mutaon, no? So, sunod natin ang oil. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature oil casts out the demon from you, again the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and inclinations be dispelled, driving afar from this creature oil, and then bring out invited mind until you use it. The name of God the Father Almighty, the name of Jesus Christ His Son, the name of the Holy Spirit, the Paraclete, as well as the Lord, the same Jesus Christ, O Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by far. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe, and also the service of knowledge, with thee should regard privilege to bless and hallow this future oil, which your power has been pressed from the juice of olives, you obtain it within the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant to pray that those who use this oil, which your blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wants of the enemy, that be a means of averting any kind of stiffer man, made in your image, and redeem the precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent, through Christ the Lord. Amen. Yung oil niyo ay holy and exorcise oil na po. General blessing ang kasunod: incense, candles, rosaries, medals, cross, crucifix, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels, scapulars, handbook, and all your religious items in your hands. General blessing ang kasunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, and obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride and church. Grant now in your mercy, we pray, a very special, powerful blessing on all sacramentals, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Guided through the blessing you bestow, may it be a very potent, terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items might restrain the devil and his demons, and all of its spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted your peace people, to whomever is used in the exercise of the ministry, wherever this kept. May unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask, through Christ our Lord. Amen. Lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exorcise sacramentals po. Mamaya po, may exorcise lang ako. Yan din, kayong lahat yung deliverance po. Huwag kayong matatakot po.
dahil it is time na mag-deliverance tayo. At ako din, araw-araw po ako mag-deliverance bago matulog. Kung page 61, i-memorize niyo yan. Yan ang i-pray ko. Yung sa handbook ni Father Sylvia. Wala naman kayong pira, picturean ninyo. Okay? Kung wala naman kayong pang picture, ikipad yung sa cellphone ninyo, kopyahin ninyo. No? Page 81 po. In the name of Jesus of Nazareth. And then, yung cross ninyo, itaas ninyo. In the name of Jesus of Nazareth. Lalo-lalo na sa mga kwarto ninyo, ha? Bago matulog, ha? And then, gamitin nyo yung mga sacramentals, yung oil, ang mga anak ninyo. Yun, short form po yun. In the name of Jesus of Nazareth, there's tremendous powers, God. At His most powerful and salvific name, the cross. Powerful, bagpay matulog. Okay? And then, idagdag lang yan. Short prayer po. Page 81 po. In the name of Jesus of Nazareth, there's tremendous powers, God. His most powerful and salvific name. Tutulong nyo yan sa mga anak ninyo. Bago kayo mag-drive, magmaniho, in the name of Jesus of Nazareth, there's tremendous. I cast out the spirit of accidents, the spirit of evil people to depart from our way and go immediately. Instead, unclean spirit, spirit of accidents, spirit of evil people, I command you to depart from my ways and go immediately and directly. Okay, cross ninyo sa manubela ninyo yung oil. Okay? And then pwede din ilagay ninyo, ito yung pintuan ng bahay ninyo, yung holy and exorcised water. Bago tayo lalabas, we consecrate ourselves to the sacred and blessed and exorcised water. Okay? Natutuwa ba kayo ngayon? Let us increase the love of God. And let us bring the love of God and the peace of Christ wherever we go. Amen? Amen. Bring the love and the peace of Jesus Christ. You become the instrument of peace. Make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And there is sadness, ever joy. Ano yung kanta ni Kala? Oh, Master, grant me that I may never see too much to be consoled as we console. Oh, to be understood and as to understand, to be loved as to love with all. Hindi ako ang papatawarin, ako ang unang magpatawad. Hindi ako ang unang mamahalin, kundi ako ang unang magmahal. Hindi ako ang dapat unawain, kundi ako ang unang umunawa. Make me an instrument, a channel of your peace. Amen. Amen. God is good. God is good. All the time. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Let's sing together again. Together, magtungan kita, no? 1, 2, 3, go! I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Hindi tayo dapat matakot kahit ano ba yung nangyari sa ating buhay. Why? God is here. God is Emmanuel. God is with us. Amen. Amen. Bigyan natin magpapuri ang ating Panginoon. Huwag kayong matakot. Kasama natin ang Diyos. No? Increase your faith. Increase your love. Increase your mercy. Increase your compassion. Increase your capacity to forgive. Bakit? Yan ang dahilan. Nagkasakit ka. No? Kung bukat pa imong dughan, daghan pa kang bidugta. Kung bukat pa imong dughan, Daghan pa kang ilugta. bidugta. Apan ko lang imong kasing-kasing gaan, daghan na kang sa lagi kalimutan.
Gusto mo kasi gaan bugaan. Huwag man mo. Alam ko mamugos. It is a process. It is a healing process po. When we receive Jesus, we continue to share His message. Peace be with you. Peace be. So with you, be with me. Let there be peace on earth, and let it begin with. Supay. With me. Hindi man yun. With you. With love. Yura, yo. Manipuli man ang pagkaroon. Sisilatagtan ako sa iyo. Let us look at the me. And by looking at the me, it is a wonderful transformation to our family, to our society, to our community. Amen? Amen. If there is charity, we see the Holy Trinity. Mga nisulti ni Saint Augustine. When there is charity, there is Holy Trinity. Amen? Amen. So ngayon, tatawagin yung mga pangalan ninyo. Lalabas ako after sa exorcism ko. Maghintay kayo, huwag kayo magmadali. Hindi na magmadali, hindi na magka-uwi. May nagmadali pa. So ilapit nyo kapag pupunta kayo dito, huwag kayo muna i-elevate you the whole people. Ang magmadali, hindi na magka-uwi. Sabi ni Lolo yan, na ang ini-unwent ko. Nag-unwent ako, sabi ni Lolo, Father, huwag kang magmadali. Hindi ka na makauwi. Huwag kang mag-apura, mapunta ka rin pizza. You will enjoy the presence of the Lord kung hindi ka magmamadali. Okay? Let us enjoy and feel the presence of the Lord in His sacraments. So after unwenting of the sick ko mamaya, may bubulungan ako. Sabihin nyo, may sakit ako. Father, may sakit ako. And then ibibigay ko po sa inyo yung Eucharist. Yung mga, malakas pa, magsamba kayo. Hindi kayo kasali, ha? Yung may sakit ka, matanggapin nyo si Kristo po. Literally, sacramentally, His divinity, His humanity will be received by you. Amen? Amen. So magsimula na ako, ha? Ate Mayat. So tatawagin yung mga pangalan ninyo, and then after that mag-cleansing prayer kayo. And after cleansing prayer, hintayin nyo ako lalabas dito. Then mag-unwenting of the sick and reception of the Eucharist. And after that, picture. If there are 3 or 2 gathered together, there is picture taking. If there are 2 or 3 gathered together, there is picture taking. So, papasok na ako dito, ha? Pagdasal niyo po ako na makalabas pa. Para ma-invent ko pa kayo. Then yung iba ay susuntukin ako, sisipain ako during exorcism. No? So, yung iba ay bago. Ang sunod ng mga araw exorcism. Hindi ko alam sino yung nasa loob nila. Kanina, nalalaman ko si Beelzebul. Yung nauna, oppression ng puyo. Marami siyang karamdaman sa kanyang katawan. Nung nilagay ko ang cross dito sa dibdib niya, marami sumigaw. No. And then, pinunasan ng buong katawan ng holy and exorcise oil. Yun po ang oppression. At alam niyo ba na yung kanyang palpitation sa kanyang heart nawala na. Amen.